Isang babae ang binaril ng malapitan ng isang lalaki sa kahabaan ng Purok 4, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal noong Friday ng gabi, January 16, 2026. Sino kaya ang lalaki sa kamera at ano ang nagtulak sa kanya para gawin ang karumal-dumal na krimen sa harap mismo ng maraming tao? Habang nagla-livestream ang isang tindera ng gulay sa Taytay, Rizal. Suspect ang dati umanong asawa ng kanyang amo na isinusumbong ng biktima dahil sa pambababae nito. Abala ang kalsada na ito sa Purok 4, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Dito kasi matatagpuan ang mga pamilihan ng gulay, karne, isda at kung ano-ano pa. Dito din sa lugar na ito nagtatrabaho ang 23 years old na si Paloma Jovellanos. Araw-araw ay gumigising ito ng maaga at pumapasok sa tindahan ng mga gulay. Ayon sa kanyang amo at mga katrabaho ay mabait si Paloma, masiyahin at responsable. Dahilan kaya naman tumagal ito sa kanyang trabaho at pinagkatiwalaan na ng kanyang amo. January 16, 2026, tulad ng ordinaryong araw ay pumasok si Paloma sa trabaho para magtinda. Isa sa mga naging libangan nito ay ang pagla-livestream habang nagtatrabaho. Sa kanyang social media account ay makikita mo ang kanyang mga video sa iba't ibang araw at iba't ibang anggulo. Ganon din noong araw ng January 16, 2026. Sa kanyang live stream ay makikita mo ang masiglang si Paloma na nag-i-entertain ng mga mamimili. Nakasuot ito ng kulay puti at asul na big size jersey t-shirt at nakalugay ang mahaba at straight nitong buhok. Lingid sa kanyang kaalaman ang naghihintay sa kanyang panganib sa araw na iyon. Pagsapit ng dilim ay mas dumami pa ang mga mamimili. Dahil sa karamihan ng mga tao ay namimili na para sa kanilang mga lulutuin para sa hapunan. Ang kanina ay nakalugay na buhok ng biktima ay kanya nang itinali. Bagamat pagod na ay masigla pa rin ito at maliksi na ginagawa ang kanyang trabaho. Hanggang sa isang lalaki na nakasuot ng sombrero at kulay itim na mask ang lumapit sa kanyang likuran. Kitang-kita pa sa video ang ginawa nitong pagkasa sa kanyang baril at pagtutok nito sa ulo ni Paloma bago iyon ipinutok. Matapos ang ginawa ayon sa mga nakasaksi ay hindi man lang tumakbo ang lalaki. Sa halip ay naglakad lamang ito na parang walang nangyari. Wala namang may lakas ng loob na harangin ito dahil lahat ay natatakot na maaaring sila din ay barilin. Sa salaysay ng mga saksi ay lumiko ang lalaki sa isang eskinita at sumakay sa motorsiklo na naghihintay doon. Narinig ko yung putokan, yung pumutok na kala ko yung gulong lang na pumutok. Nagtakbuhan na kami dito, tapos nakabulagta na si ate. Mabait yun, palabir. Iba yung Purok 4 papunta sa Secondary Road. At doon sa Secondary Road, as per doon sa information na nakuha namin, may naghihintay na nakamotor. Parang dalawa sila. Samantala, agad din namang naisugod si Paloma sa Pasig City General Hospital kung saan ito nilapatan ng paunang lunas. Ang balita na ito ay agad din namang nakarating sa tanggapan ng kapulisan sa Taytay, Rizal na agad din namang nagsagawa ng kanilang investigasyon. Base sa mga nakasaksi sa pangyayari at base na rin sa kuha ng video, ang lalaki ay agad na kinilalang ang 31 years old na si Freddy Iroho Pagal. Kilala ng lahat si Freddy lalo na nga ng mga katrabaho ni Paloma. Ito kasi umano ang dating kinakasama ng amo nilang babae. Sa ginawa nilang investigasyon ayon sa mga pulis ay maaaring inggit at labis na galit ang naging motibo ng suspect sa pamamaril. Sa ginawa nilang investigasyon, lumalabas na si Freddy Pagal ay dating kinakasama ng amo ni Paloma at siyang dating namamahala sa kanilang mga negosyo. Subalit naghiwalay ang dalawa dahil umano sa maraming nalaman ng amo nilang babae na mga maling ginagawa ng suspect. Kabilang na nga rito ang pakikipagrelasyon nito sa ibang babae.
Lahat ng ito ay pinaparating naman ni Paloma sa kanyang among babae, dahilan para magalit ito at magdesisyon na hiwalayan ang lalaki. Nang maghiwalay ay hinati ng dalawa ang kanilang mga ari-arian. Subalit isa ang tindahan ng gulay sa Purok 4 ang naiwan sa amo ni Paloma. Dahil sa matagal nang nagtatrabaho sa kanila si Paloma ay dito na ipinagkatiwala ng amo nilang babae ang pamamahala sa tindahan, bagay na ikinagalit ng suspect. Relasyon ng may-ari ng gulayan na boss ngayon po nung ating biktima na di umano itong victim po natin is nagsusumbong sa kanyang amo tungkol sa mga ginagawang pambababae nitong ating suspect. Dahilan para tumindi ang galit nitong suspect doon po sa ating victim. Suspect at yung kanyang kinakasama ay naghiwalay. Naghati sila ng kanilang mga property, pero sa ngayon si biktima na yung nagmamanage sa kalakhan ng kanilang negosyo. Ganun pa man, ang mga paratang na ito ay tinanggi ni Freddy Pagal. Sa halip ayon sa kanya ay hindi niya iyon magagawa, lalo na at itinuring niya na umanong anak-anakan si Paloma. Matagal niya rin kasi itong nakasama sa trabaho. Ayon pa sa kanya ay hindi siya ang lalaki sa video dahil ng oras na maganap ang pamamaril ay nasa bahay siya sa Angono, Rizal, at may mga tao rin umano na maaaring mag-testify na totoo ang kanyang sinasabi. Anak ko na po yun, tinuring ko na pong anak yun. Nasa Angono po ako yun. Nagpapatunay na nasa bahay po ako. Ganun pa man, sigurado ang mga saksi na ito ang lalaki sa video. Matagal na umano nilang kilala ang suspect at nakasama. Kaya naman nakilala nila ito kahit pa nga nakasuot ito ng sombrero at may face mask sa kanyang bibig. Sa kasalukuyan ng suspect na si Freddy Pagal ay nasa kamay na ng Taytay Municipal Police Station. At noong una ay balak lamang itong sampahan ng kasong frustrated murder. Subalit dahil sa pagpanaw ni Paloma ay sasampahan na ito sa kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Rizal. Ilang araw din na nanatiling buhay si Paloma sa intensive care unit ng Pasig General Hospital. Subalit dahil sa fatal wounds na tinamo nito sa kanyang ulo ay hindi rin ito kinaya ng biktima at ngayon lamang araw January 19 ay inanunsyo ng kanyang pamilya ang pagpanaw nito. Sa mga labis na naapektuhan ng pangyayari ay ang anak ni Paloma na bunso. Napakaliit pa nito para maulila sa isang ina. Kaya naman isa lang ang nais ng kanyang pamilya, ang magkaroon ng hustisya ang nangyari sa kanya. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.